Nasa kontrol na ng militar ang isang eskwelahan, mosque at barangay hall sa Zamboanga City na ilang araw ding pinagkutaan ng MNLF Miswari faction. Pero lumalawak ang bensala ng bakbakan. Kanina, ilang bahay ang nasunog sa gitna ng sagupaan. At live mula sa Zamboanga City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, Vicky, kanina lamang tuloy na wala ang usok sa bahagi ng Lustre Street, Barangay Santa Barbara dito sa Zamboanga City. Pinangyarihan ang nabanggit ninyong sunog. Sumiklab ang sunog na yan sa gitna ng matinding bakbakan sa pagitan ng militar at ng MNLF Miswari faction na naitaboy na sa mga pinagkukutaan nilang gusali. Sa ika-4 na araw ng bakbakan dito sa Zamboanga City, wala pa rin tigil ang pag-atake ng mga sundalo sa posisyon ng MNLF Miswari faction nitong hapon sa Barangay Santa Catalina. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng sniper fire ang gilid ng isang tangke ng militar. Dad, kumusta ka dyan? Okay ba dyan? Okay pa. Dahil sa kapal ng safety glass ng tangke, hindi tumagos ang bala ng sniper. Sa Barangay Santa Barbara, nabawi na ng mga sundalo ang elementary school, mosque at barangay hall mula sa mga rebelde matapos ang ilang araw nilang pagkupkub dito. Ang mga rebelde umatras patungong Lustre area at sa Barangay Santa Catalina. Doon sumiklab ang sunog sa gitna ng putukan. Ang aling ito halos magwala habang nakikitang magdadalawang oras ang nasusunog ang bahay. Sabay sisi sa mga bumberong hindi pa rin dumarating. Pero kahit gustuhin mang rumesponde ng mga dumating na bumbero, di nila magawa dahil naiipit sa bakbakan. Nahirapan tayong mag-penetrate sa area kasi may mga sniper. Sa gitna ng hindi ordinaryong sitwasyon, nakamamangha kung paanong mano-manong nabuksan ng mga lalaking ito ang mga tubo ng tubig. Sa gitna ng mga nasusunog na bahay, di alintana ang walang tigil na barilan. Pero hanggang pagkagatang dilim, hindi pa rin naapulang apoy na hindi pa rin matiyak kung paano nagsimula. Sa maghapong gulo, siyang nabihag ang nakatakas sa mga rebelde, kabilang isang dating pulis at ang kanyang anak. Sakripisyo ko ang buhay ko. Basta baligtas ko lang mga anak ko. Bukod sa siyam na bihag na nakatakas, 13 residente pa ng Santa Catalina na noong unay naiipit sa bakbakan, ang napilitan na ring lumikas sa tulong ng ilang pulis at sundalo. Naipit kayo ng ilang araw? 4 na araw lang kami dyan. Hirap ang kondisyon niya dyan sa loob. Hindi naman, mayroon naman kaming pagkain. Pero pag nagbabakbakan, paano kayo? Wala, nakaupo lang kami, nagtago lang sa baba. Ang ilang tindahan namang nagbukas ng maaga, agad ding nagsara. Gayunman may mga nagtinda pa rin sa palengke ng Zamboanga para mabawi ang lugi at hindi mabulok ang mga pambenta. Ang problema, wala ring namimili dahil walang kita ang maraming residente. Benta namin mura na. Lugi! Lugi na, bulok na lahat ang benta namin. Hindi mamatay sa gera, mamatay sa gutom dahil walang pagkain. Nakapaghanap buhay ba kayo? Hindi na kasi biglang nagkakagulo, nagsasarado. Sarado rin ang maraming bangko kaya mahaba ang pila sa mga ATM na mabuti na lang at may pera. Gayon din ang City Hall. Napilitan din magsara ang Zamboanga City Medical Center kaya patuloy ang operasyon ng Western Mindanao State University bilang Satellite Emergency Response Unit. Yun yung nagiging problema kasi hindi lahat ng meds available po. So minsan kailangan pa naming humingi ng tulong sa ibang hospital para lang po makakuha ng mga gamot. Igan, Vicky, patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad ng mapayapang paraan at dialogo para tuluyan ng matuldukan itong sigalot dito sa Zamboanga, maliban yan sa isinasagawang military operation. At live mula sa Zamboanga City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.